It's not a game, it's a rich thing. Kumusta mga kaibigan, mga kapitbahay, this is again your good old neighbor John from Neighbor TV. So nakita nyo naman, change of venue para maiba naman ang konti. Okay, so ngayon, ituturo ko sa inyo or share ko sa inyo ngayon yung mga vlogging equipment na ginagamit ko. Now, kinategorize ko to sa dalawa, which is indoor and outdoor. So dako muna tayo sa indoor at papakita ko sa inyo yung mga equipments na ginagamit ko. So una sa lahat, ang ginagamit ko is ang aking mobile phone. Ito. So simpleng-simple lang siya. Ayan o. So, pwede ko namang gamitin ito. Halimbawa, hawakan ko siya ng ganyan para mag-capture ng video. Now, kung medyo mahaba yung content na ginagawa ko, medyo nakakangalay kung lagi mo lang hawakan ng ganito. Para mas firme ang aking pagbablog, gumamit ako ng C-clamp or yung tinatawag nila na mobile phone holder. Ayan. So, insert lang natin ng ganito. Ayan. And then, kung mapapansin natin, meron siyang adjustable screw dyan. So, screw na lang natin para mas mahigpit ang kanyang kapit para hindi gumalaw-galaw ang inyong mobile phone. Ayan. Ngayon, kakailanganin ko rin ng isang stand para kung mag-capture ako ng video, hindi naman nakakangawit ano. At dyan na nga papasok yung tinatawag ko na tripod. Ayan, ito. Ito yung tripod ko coming from Benro. So, medyo mahaba-haba siya. Ayan, oh. Mahaba yung paa niya. Actually, na-adjust naman yung kanyang height. Kaya kung gusto niyo naman paiksiin yung kanyang paa, ayan, oh, meron naman siyang lock dyan. At pwede rin naman siyang i-adjust dito sa may itaas. So, meron siyang lock dito. And then, ikutin nyo na lang ng ganito. Ayan. Ayan. Para tumaas. Okay? Ayan. So, sample lang ko kayo ngayon mga kaibigan ng pagsisetup ng aking indoor vlog. Okay? So, tayo lang natin ito ng ganyan. Alright? Ayan. Okay. And then, adjust na lang natin dito yung height. Ayan. Para kitang-kita nyo. Ayan. Kung mapapansin natin mga kaibigan, ganyan ang ating setup. And then, between the mobile phone holder, ito, at yung tripod, meron nagdudugtong sa kanila, which is this one. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero ito, kasama na to sa tripod pag binili ninyo. So, ang gagawin ninyo is, i-screw nyo siya dito. Ayan, ganyan. Para sturdy siya. Okay? So, once na na-screw na natin dyan, ipatong na natin dito, kabit, ayan. At, ayan, i-lock natin, ayan. So, ganito ang ating setup ngayon. Next one is, kailangan natin i-enhance yung ating video. So, para mangyari yon, kailangan natin ng lighting unit, kagaya nito, okay? So, may mga iba, ginagamit naman nila is yung ring light, yung pabilog. Pero para sa akin, mas okay na tong ganito eh. Malakas naman ang kanyang ilaw, ayan o. O, diba? Ngayon, nabili ko to sa Glorieta sa may Henry's camera for only 1,500 pesos. So, napakaganda niya, oh. Meron siyang adjustable screw dito at pwede rin siyang kumapit dito sa mount, dito sa may C-clamp ng mobile phone. Okay? So, ganyan siya. Lagyan na natin at i-screw para hindi siya magalaw at maging sturdy. Ayan. Okay? Ayan siya. Makikita nyo. Ayan, oh. So, lighting unit, mobile phone, nakalagay sa C-clamp, and then nakakabit sa tripod. Ngayon, para ma-enhance naman ang ating audio, so kinailangan ko rin ng microphone. Okay, sa microphone naman ang aking gamit is yung aking Andover wireless microphone. So, meron siyang transmitter at receiver. So, para mag-connect ng dalawang to, kailangan yon natin. Kung mapapansin natin, yung isa nagbi-blink. Hintayin lang natin na mag-stop yung blink para mag-connect na yung dalawa. Ayan. So, okay na siya. Ngayon, ikakabit natin itong ating receiver dito sa ating mobile phone. So, kailangan natin ng 3.5mm jack. Ngayon, heads up lang mga kaibigan, ang 3.5mm jack na gagamitin natin is yung mga tipong yung kabilang dulo is dalawang strip or yung dalawang linya. Ayan, makikita natin. And then, yung kabila naman is dapat tatlong linya. Ayan, oh. So, yung dalawang linya, ito ngayon yung ikakabit natin sa receiver side. Dito. Ayan, oh. Ayan, meron siyang port dyan. So, ikabit natin. And then, yung kabilang dulo niyan, which is yung tatlong strip o yung tatlong linya, ito naman ngayon yung ikakabit natin sa ating mobile phone. Ayan. And then, ito, para naman hindi maghang, so, ipatong natin dito sa may lighting unit natin. Ayan, o. Nakikita ba? Alright, ayan, o. Meron naman siyang clip dun para hindi gumalaw-galaw. Nice.
Alright, so ganyan kasimple yung setup na ginagawa ko sa aking indoor vlog. So meron tayong receiver, lighting unit, camera, and then tripod. Ngayon, hindi pa tapos dyan dahil yung other side ng wireless microphone, which is this transmitter, ito yung magsisilbing pinaka-microphone natin. So pwede natin ilagay dito sa ating t-shirt na ganyan. So pwede na tayo magsalita. Ayan. Pero kung halimbawa na-awkwardan kayo na parang napaka-bulking tingnan sa t-shirt ninyo, pwede naman kayo gumamit ng external microphone kagaya nito. Okay? So yan, monotype na microphone. Ayan. Monotype kasi isang linya lang yung nandito sa kanyang jack. So ngayon ipa-plug natin dito sa ating transmitter side. Ayan. Merong microphone dyan. Alright. Ngayon ito, ilalagay nyo sa loob ng t-shirt ninyo. Ganito. Okay? Alright. So ayan siya. Tapos, i-clip nyo na lang sa t-shirt nyo. Hindi halatang microphone, di ba? Tapos, pwede na kayo magsalita. Di ba? Malinaw ngayon yung audio na lalabas. So, ganito lang mga kaibigan. So, simpleng-simple lang ang aking indoor vlog. Ngayon, dako naman tayo sa ating outdoor vlog. So, ang aking equipment dito, actually, halos parehas lang din. Dalawang options ko. Pwedeng yung ganitong klaseng setup, yung mobile phone pa rin, tapos merong lighting unit, and then may microphone. And then, syempre, paminsan iniiwasan ko na rin gumamit ng tripod. Depende kung halimbawa sa labas, steady lang ako, nakatayo, hindi naman ako naglalakad, pwede kong gamitin itong tripod. Pero kung halimbawa naman is nagbablog ako, naglalakad sa isang lugar, ini-introduce yung nasa paligid, pwedeng hindi na ako gumamit ng tripod. Papakita ko sa inyo yung isang setup ko. Okay? So, tanggalin muna natin to. Ayan. Okay, so tabi muna natin tong tripod. So mangyayari niyan ganito. So ito yung ating holder, andito pa rin ang ating mobile phone, lighting unit, at ang ating wireless microphone. Actually yung receiver natin. Ito yung aking microphone. Ayan. Pwede na akong gumamit ngayon ng GorillaPod. Ayan, mas maiksi, di ba? Kung halimbawa mag-introduce ako ng certain area sa lugar na pinupuntahan namin. So ayan, pwedeng ganito na lang hawak habang ini-introduce ko yung lugar. Ayan. Diba? So, mas magandalhin. Kung halimbawa naman, medyo bulky pa rin ang dating sa inyo ng ganito na meron pang lighting unit at ang ating wireless microphone, lalo-lalo na kung halimbawa, umaga naman kayo nag-shoot. So, pwedeng hindi na kayo gumamit ng lighting unit. Diba? So, tanggalin nyo na yung lighting unit. Pwedeng, ang gawin nyo na lang is itong mobile phone. Ayan, simpleng-simple lang, diba? Pero kung halimbawa, nalalaparan kayo sa screen ng mobile phone, meron pa akong isang alternative na ginagamit para mag-shoot outdoor. Ito naman yung tinatawag ko na action camera. Ayan. So, mas maliit to as compared sa mobile phone. So, ang gagawin ko lang, napapansin nyo naman, meron na siyang mount dito at may screw. So, gagamitin ko yung aking GorillaPod. Ayan. So, ngayon, kakabit ko na ang GorillaPod dito sa mount ng ating action camera. Actually, nung binili ko tong action camera, so kasama naman na dito yung mga mounts kagaya nito. So, mas handy siya ngayon as compared sa mobile phone, di ba? Mas sturdy pa. So, yan po mga kaibigan at mga kapitbahay, di ba? Pwedeng-pwede ka na makapag-vlog outdoor gamit ang action camera. Ngayon, nasa sa inyo na rin yan. Kung halimbawa gusto nyo ma-enhance yung audio nito, pwede naman kayo magkabit ng microphone. Nga lang, just a heads up mga kaibigan at mga kapitbahay, walang 3.5mm jack ang mga ganitong klase ng unit. So, kakailanganin mo ng adapter na kagaya nito. Yung Boya BYK4, ayan. Kung gusto nyo makita yung buong setup nito, meron akong video dun sa main channel namin which is Road Crew Travel. Lalagay ko na lang yung link sa description below. So, gagawin nyo na lang is ikabit nyo tong adapter na to dito sa gilid ng DJI Action 3. So, meron siyang USB port dito. Ayan. And then yung dulo nito, ito naman ngayon yung pupunta sa 3.5mm jack ng inyong microphone. O, di ba? Para mas ma-enhance yung kanyang audio. So, simpleng-simple lang mga kaibigan. Yun lang yung aking setup ng pagbablog dito sa aking channel. Pero ang advice ko naman mga kaibigan, hindi nyo naman na kailangan ng mga mamahaling gamit eh. Kung tutusin nyo, madalas naman sa atin meron namang mobile phone. Mobile phone, pwedeng-pwede na eh. Maghanap na lang kayo siguro ng patungan para maging sturdy siya at di makilos kapag magka-capture na kayo ng video. So yun lang, I hope may natutunan kayo dito sa video na to. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Neighbor TV at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga kaibigan at kapitbahay, maraming salamat at God bless.